Hindi ko talaga maintindihan kung ano nakita ng anak ko sa'yo. Sinira mo ang buhay ng anak ko! Wala siyang mapapala sa'yo! Hindi kita matatanggap bilang manugang! Nay, pwede mo ba tayo mag-usap? Kung kailan may bibita ako, tsaka ka e-epal. Ubus na po kasi yung laman ng ref tsaka ng cabinet. Pang isang linggo po sana natin pagkain. Mga bisita ko yan eh. Naning, pauwi ka na ba? Sakay ka na. Atid na kita sa inyo. Ay, nasabi ko na nga ba eh. Para namang... May tinatagong pa ako itong si Naning. Tama ang hinala ko. May ibang lalaki siya. Makakarating ito kay Rod. Sabi ka nga sa akin totoo. Anak ko ba talaga si Jack? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit nagsasalita ka ng ganyan? Totoo ba? Sakit pa rin po sa part ko. Minsan, napapatulala na lang po kayo. Iniisip ko po yung mga nangyari po sa akin. Kung bakit ko nararanasan. Pasensya ka na, mahal ah. Medyo may kaliitan yung apartment. Mahal, ano ka ba? Okay na to. Ang mahalaga sa akin, kompleto at buo ang pamilya natin. Rod! Rod! Nay! Rod, anak! Oh! Nay! Lumuwas po kayo? Sana pa nagsabi kayo para nasundo po namin kayo. Di mo na ako kailangan sunduin. Kaya ko naman sarili ko eh. Ano ako, lumpok? Nay, huwag naman po mainit yung ulo nyo. Hindi namang ibang tao sa inyo si Naning. Oo naman. Talaga, pagagalitan mo pa ako. Ikaw na nga lang binisita ko dito eh. Pagod lang ako. Gamit ko ha. Nay, hanggang kailan po kayo dito? Hanggang katapusan. Hanggang katapusan? Nay, kakasimula pa lang ng buwan ah. Oh, bakit naman? Rod naman, ayaw mo ba ako makasama? Yung kasing inuupahan ko eh, nagtaas na naman ng renta. Kaya umalis na muna ako dun. O baka naman itong asawa mo ang may ayaw. Ayaw mo ba ako makita ha, Naning? Welcome po kayo dito, Nay. Ay! Mabuti naman. Salamat ha. Ako kasi nanay eh. Asawa ka lang. Mahal, pasensya ka na. Intindihin lang natin si nanay. Kaya mo na. Unahin mo na to ha. Kailangan ko yan bukas. Pwede po bang mamaya ko na lang po laban yan? Unahin ko lang po itong mga gamit ni Baby Jack kasi wala na po siyang mga damit eh. Tsaka iniwan ko lang po sa may crib kasi baka magasing po. Ha? At ginamit mo pandahilan niyang baby mo. Ang sabihin mo, ayaw mong labhan yung maruruming damit ko. Bakit ka mo? Dahil tamad ka. Nay, hindi naman ho sa ganon.
lalaban ko pa rin naman po yung mga damit nyo. Nakikiusap lang po ako na baka pwede na unahin ko lang po muna yung kay Baby Jack Jack. O sige, di wag! Hindi naman ho. Uulitin ko na naman ho itong nilabang ko. Sorry naman, di ko naman sinasadya eh. Siguro, karma lang ang tawag dyan. Kasi ang sama-sama ng ugali mo eh. Oh, hindi ko talaga maintindihan kung ano nakita ng anak ko sa'yo. Ay, pwede ho ba? Ayoko ho ng gulo. Eh ako gusto ko! Hindi po ako lalaban. Hindi ko po kayo papatulan. Eh di pumatol ka! Pikon na ako sa'yo, ha? Aray ko na eh! Sinira mo na ikaw, nagpabuntis ka! Sinadya mo talaga nagpabuntis ka! Sinira mo ang buhay ng anak ko! Wala siyang mapapala sa'yo! Ilang, hindi kita matatanggap bilang manugang! Nay! Nay! Ano nangyayari dito? Aray! Ano ba nangyayari? Anong problema? Nay! Pagsabihan mo yung asawa mo, ha? Kinakausap ko lang naman siya. Sabi ko kung pwede sana. Isama niya na lang yung mga damit ko. Ilan lang naman yun. Pero anong ginawa niya? Bigla na lang niya akong binastos. At hindi lang yan. Tinulak niya ako. Totoo bang sinabi ni nanay? Anong tinulak? Napakasinungaling nyo naman po. Rod, makinig ka naman sa akin. Kilala mo naman ako eh. Hindi ko kayang bastusin yung nanay mo. Anong hindi? Aminin mo. Talaga namang bastos ka eh. Naku. Rod, ako ang nanay mo. Ako ang paniwalaan mo. Huwag yung babaeng yan. Sinungaling yan eh. Aray. Mahal, di ba sinabihan na kita? Pagpasensya mo si nanay. Hindi na kailangan umabot sa ganito. Aray. Anak. Saan masakit? Dahan-dahan lang, ha? Dahan-dahan lang. Aray, nak. George, dahan-dahan lang. Siguradong maraming nakaka-relate sa kwento natin ngayong hapon. Pero sa lumalalang away na ito ng biyenan at manugang, may pag-asa pa nga kayang magkaayos sila o tuluyan ng masisira ang kanilang pamilya. Ang hirap talaga kalaban ng mga biyanan. Bakit kasi sa biyanan na bruwa ka pa natapat? Eh, akala ko nga titigil na nung nagkaanak kami at nagkaapo siya eh. Eh, parang mas lumala pa nga. Tapos ngayon, nandun sa bahay. Hindi namin alam kung kailan siya aalis. Pero wag mo na patulan, Mari, ha? Habaan mo na lang yung pasensya mo. Kasi sa oras na pinatulan mo siya, magiging bala niya yun sa'yo. Gagamitin niya yun para lalo kang siraan kay Rod. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung kaya ko pa. Bes, tao lang din naman ako. Pag napuno ako, baka talaga mapatulan ko siya, masaktan ko siya. Naning, Rose, nasaan na yung pinapagawa ko sa yung inventory report? Eto po, tinatapos ko na po, sir. Patapos na po. Trabaho muna tayo, ha? Apo. Mamaya ng chismisan, ha? Apo. Sige po, sir. Iinuman pa tayo. Kaya natin, matikman natin lang yung luto ng Maring Seni. Huwag mag-diet, ha? Sabi ni Maring Seni. Maglalasing daw tayo. Dami yan, marami pa yan. Magkasundo na kayo. Ako nagluto niyan. Ano bang pinagsasabi mong kasundo na kami? Hindi kami magkakasundo dahil ayoko sa kanya. Ayoko sa naning na yan kahit matapos pa ang mundo. Ayoko sa kanya, hindi ko siya matatanggap.
Oh, mukhang mabait naman ng manugang mo, Maring Seni. Ano mabait? Ako ang mabait dahil ako ang nagpapakain sa inyo. Oo nga, ang sarap, Maring Seni. Ang bagay. Cheers! Ay, di nakauwi na si nanay. Uy, huwag mo na istorbohin yung bata. Mambubulahaw na naman yan pag nagising eh. Basta kain ka ng kain. Sarap diba? Kaya gusto niyo sa namin pumunta dito. Parang fiesta, no? Sige, Ilang kain lang ng kain. Parang palaging Pasko, no? natin yan. Alam mo, Uminom ka rin, Maring. Tikman natin to. Cheers. Ang sarap talaga. After niyan, sunod nyo to, titikman natin para meron tayong Nay, pwede mo ba tayo mag-usap? Kahit saglit lang po. Napapanami ka na yan. parang nakikita ka na. Diba nga, wala daw diet muna. ano ka ba? Istorbo ka. Kung kailan may bisita ako, tsaka ka e-epal. Ganito po kasi yung Nay. Ubus na po kasi yung laman ng ref tsaka ng cabinet. Pang isang linggo po sana natin pagkain. Sana man lang po, nagtira kayo, o sana man lang po nagpaalam kayo bago nyo niluto. Bastos ka talaga. Mga bisita ko yan eh. Mga kumare ko yan. Anong gusto mo? Hindi ko sila pakainin. Hindi naman po sa ganun, Nay. Ang sinasabi ko lang po, sana po nagpaalam kayo. Kasi nagbabudget din naman po ako. Pinagkakasya ko lang din po yung sinusweldo namin ni Rod sa panggastos natin sa bahay. Lakas ng loob mong manumbat. Kasalanan ko ba na barya-barya lang ang kinikita mo? May pinagpapasensyahan ko lang po kayo. Pasalamat talaga kayo na nanay kayo ni Rod. Alam niyo kung hindi ko maintindihan? Paano po kaya lumaking maayos si Rod? Ang sama-sama ng ugali niyo. Sama! Sige! Sige, tuloy mo! Tuloy mo! Pinagbibigyan ko lang ho kayo. Pero isa na lang ho talaga, baka hindi ko na kayo matansya. Salamat. Saglit lang ah. Oh. Tete. Thank you. Naning, pauwi ka na ba? Sakay ka na. Atin taranta sa inyo. Ay, hindi na ho sir. Nakakaya naman ho. Tsaka malapit na rin naman po yung bahay namin eh. Okay lang ho. Aba, sakay ka na. Kaysa naman sa magbuhat ka ng mga mabibigat na yan, oh. Tara. Sigurado po kayo? Ano, para ka namang ibang tao. Sige po. Medyo madami lang po. Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatagong pa ako itong si Naning. Tama ang hinala ko. May ibang lalaki siya. Ano? Makakarating ito kay Rod. Ayos ka lang? Ito ka na. Tara. Nagupin namin yun ah. Pang isang linggo lang po eh. Okay ka lang ha? Makalandi. Nakita mo yun? Sumama sa ibang lalaki? Niloloko niya ang anak ko. Alam mo, Mare, pinakasalan lang naman niya ng anak ko dahil nabuntis siya. O talagang nagpabuntis siya. Pero ngayon,
Sa nakita ko, yung kalandi ang nakita ko, ang ginawa niya, nag-iisip na ako, Mare, nag-iisip na ako. Yung sinasabi niyang baby niya, hindi niya baby yun. Ibig sabihin, iba ang tatay nito? Yan. Yan ang dapat malaman ni Rod. Tignan ko lang kung may mukha pa siyang ihaharap sa amin. Mari, alam mo ba yung pinaggagawa mo? Sinisiraan mo yung sarili mong manugang. Gusto ko nang mawala si Naning sa buhay ng anak ko. Punong-puno na ako sa kanya. Pati yung apo mo, idadamay mo. Wala naman siyang ginagawa sa iyo, ah. Apo ko? Ano sabi mo, apo ko? Eh kung tama yung hinala ko, hindi ko apo yon. Hello, mga mare. Hello. Kape kayo dyan. Sarap ng breakfast niyo po, ha? Kakabwisit talaga naning na yan. Bakit? Ano ba nangyari, Mare? Biruin mo. Yung sinasabi niya pala na baby nila ni Rod, eh hindi pala kay Rod yun. Di nga. Anak niya yun sa ibang lalaki. Totoo ba, Mare? Oh. Tignan niyo. Ito ang totoong tatay. Ito yung totoong tatay. O, tignan mo mukha. Di ba laking kahihiyan nito? Kawawa naman yung anak ko. Hi, mahal. Saan ka galing? Nag-OT. Ilang araw na kasing wala si Rose eh. Nag-OT ka? O kasama mo yung lalaki mo? Alam mo, ikaw, mahal. Nakarami ka na ng inom, nagsiselos ka lang. Halika na, akit na tayo. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Anak ko ba talaga si Jack? O niloloko mo lang ako? Rod, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit nagsasalita ka ng ganyan? May nakarating sa akin na chismis. Anak mo daw siya sa ibang lalaki. Totoo ba? Totoo ba? Rod, kailan pa naging totoo ang chismis? Tsaka Rod naman, pagdududahan mo pa talaga ako? Anak mo si Baby Jack. Ngayon, kung sino man yung nagpapakalat ng chismis tungkol sa akin at sa anak natin, masunog na siya sa impyerno. Ikaw ang masusunog sa impyerno. Dahil malandi ka eh. Sinungaling pa. Tama ba naman yung ginawa mo? Rod, sarili niyang boss? Sarili mong boss, kinakalantari mo. Rod, hinatid niya lang ako dito sa bahay. Oo nga. Ando na nga kami. Hinatid ka lang niya dito sa bahay, pero malay namin. Baka umikot-ikot muna kayo. Baka nag-motel muna kayo, o di kaya doon na mismo sa kotse niyo ginawa. Libreng sakay lang pala ang katapat mo. Sabi mo sa akin, mahal mo ako, di ba?
Bakit mo ako niloko? Hindi kita niloloko. Naguguluhan ka lang. Naguguluhan ka lang kasi binubulag ng nanay mo yung utak mo. Kasi ayaw niya sa akin. Sorry kung sumakay ako sa kotse ng boss ko. Pero nagiging malinak naman yun sa paningin mo kasi binibigyan ng mali siya ng ibang tao. Ng nanay mo na nagpapakalat ng chismis na yon. Hindi chismis yun. Hindi ako chismosa, ha? Nagsasabi lang ako ng totoo. Kinuwento ko lang, nakita ko. Rod, makinig ka naman sa akin, no? Kahit ngayon lang. Huwag mo namang pagdudahan yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi kita kayang lokohin. Hindi ko alam! Naguguluhan na ako sa inyo eh! Naiipit ako sa inyo ni nanay! Utang na loob! Parehas ko kayong mahal. Kaya wag na wag niyo papiliin sa inyong dalawa! Rod. Hayaan mo muna ako. Hayaan niyo muna ako. Ano? Ito ba yung gusto mo? Mag-away kami, maghiwalay kami ng anak mo! Laking pasasalamat ko pag nangyari yun. Kasi ang dami niyang makikita mo. Mas maganda, mayaman, at mas mahusay kaysa sa'yo. Bes, merienda tayo. Bes, uy. Ano? Bakit? Ano? Ano, okay ka lang ba? Ilang araw ka nang ganyan, wala ka na natatapos na trabaho. Nahiya na nga ako kay boss eh. Pero ang gulo-gulo kasi talaga sa bahay. Dahil na naman ba sa biyanan mong impakta yan? Ilang araw na akong hindi kinakausap ni Rod. Paano kung ano-ano kasi yung pinagsasabi sa kanya ng nanay niya tungkol sa akin para lang siraan ako. Nagpakalat pa nga ng chismis tungkol sa akin eh. Ang masaklap, kinakampihan siya ni Rod. Ako patuloy nagmumukhang may mali. Oo nga eh. Umabot rin sa barangay namin yung chismis na anak mo daw sa ibang lalaki si Baby Jack-Jack. Na niloko mo daw si Rod. Sirang-sira na talaga ako pati sa ibang tao. Wala na akong mukhang maihaharap sa kanila. Kahit ako nga, nadami na rin sa chismis eh. Kaya, naiintindihan kita, Naning. Ganito, meron akong kaibigan na may-ari ng isang laboratory. Pwede siya makatulong sa atin. Pa-DNA test mo na yung anak mo para matapos na to. Sir, nakakahiya naman po. Maabala pa kayo. Gusto ko rin matapos tong chismis na to eh. Yung asawa ko, nagagalit na rin sa akin. Kaya tutulungan kita. Ayan na, Naning. Oh, yan yung ganti mo sa biyanan mong impakta. Tal, gusto niyo ng chismis. Ayan, sampalin natin siya ng katotohanan. Abangan po ang pagtatapos ng kwentong ito sa susunod na Sabado, 4 p.m. Tingnan mo. Basahin mong mabuti dahil patunay ito na anak naman talaga ni Rod si Baby Jack. Kaya hindi mo na ako masisiraan dahil lang dito na yung totoo. Kaya utang na loob, tingilan niyo na yung paninira sa akin. Saksak mo to sa baga mo! Ha? Kahit na ilang DNA test pa ang ipapagawa mo, hindi kita matatanggap. Hindi kita magiging pamilya. Ay, tama na! Yung anak mo, umiiyak. Sige, balikan ko lang ako. Di pa ako tapos sa'yo, Naning.
Lintik lang ang walang ganti. Pinahiya mo ako. Ito ang dapat sa'yo. Susunod ko kayo ngayon din. Nani, yan, sige, lumayas ka! Basta ako, hindi ako papayag na sisirain mo plano ko! Mga kapuso, meron ba kayong mga wish? Ipadala lang ang inyong kwento sa aming official social media pages at malay nyo, wish nyo na ang susunod nating tutuparin. Dahil lagi po nating tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.